gawain ni Satan sa ating kapanahunan ngayon. Actually, marami siyang gawain para sa panahon po na ito. Pero meron tayong ipo-point out na minention ni Jesus Christ, isa sa kanyang mga sign o mga senyales na bago siya bumalik sa yung second coming, meron siyang binanggit sa Matthew 24. At yung mga result na nakikita natin sa kapanahunan natin ngayon, yung mga linog, mga bagyo, mga kalamidad, pestilence, which is nakikita natin na nangyayari, no? Hindi nalingid sa ating kalaman, nangyayari na yan, ang mga bagay na yan sa ating mundo. At sabi sa Matthew 24 verse 14 na kinakailangan yung mensahe dapat natin maibigay upang sa ganon magkakaroon ng wakas, no? So through message, kinakailangan na maibahagi ang mensaheng ito para matapos na. Kasi isa yan sa ating mga duty. Isip na nag-aangkin tayo na tayo ang bayan ng Panginoon, meron tayong mensahe. So according dito sa Testimonies Volume 6, 61, paragraph 3, sabi dito, our message is a life and death message, and we must let it appear as it is, the great power of God. We are to present it in all its telling force, then the Lord will make it effectual. It is our privilege to expect large things, even the demonstration of the Spirit of God. This is the power that will convict and convert the soul. So yung mensahe pala natin mga kapatid, sa ating kapanahunan ngayon, ang mensahe ito ay buhay at kamatayan, no? So sabi dito na dapat talagang gagawa tayo, no? At kumbaga ngayon na panahon, magsaboy tayo ng mga binhi, no? Mga salita ng Panginoon, at yung Panginoon, siya na yung magpatubo niyan. Siya yung through the Spirit of God. Hindi naman tayo makapag-convict at makapag-convert sa isang kaluluwa. So regarding sa bagay na yan, yan yung part ng Panginoon. Sa atin naman ngayon, ang part natin talagang maibahagi itong mensahe sa ating kapanahunan. Kaya sabi dito sa pagpapatuloy, the perils of the last days are upon us, and our work we are to warn the people the danger they are in. No? Tayo po ba, iniisip po ba natin mga kapatid na ang ating panahon ngayon ay talagang nasa delikado, no? Alam natin na magkakaroon ng hindi basta-basta, lalong-lalo na sa galit ng Panginoon, at kinakailangan maibahagi natin itong mensahe, mawarningan yung mga tao tungkol sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoon, no? Ibahagi ang mensahe na ito, itong tinatawag na present truth. So regarding sa signs of the time, nakikita natin na talagang marami na talaga, no? Halos lahat na tupad yung sinabi sa Matthew 24. Pero gusto kong emphasize yung dito sa Matthew 24. Ating basahin mga kapatid sa verse 1. Sa verse 3, no? Matthew 24 verse 3. Ang sabi dito, dito tayo sa kuha na lang sa verse 4 na tayo. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. So, minsan tayo ay nakafocus sa mga kalamidad, mga ganyan na mga bagay, pero yung first na minention ni Jesus Christ, isa sa kanyang sign, talagang sinabi niya na tayo'y mag-ingat. Mag-ingat daw tayo dahil merong darating na bitbit ang pangalan ng ating Panginoon, pero yung kanilang gawain ay ililigaw pala nila yung mga tao. So yan yung warning na binigay ng Panginoon
sa bago siya dumating na merong talagang magbibitbit sa pangalan ng ating Panginoon at yung gagawin pala ay pangdaya. 'Di ba? Kung ating titingnan sa ating mundo, halos lahat ng mga denomination, ang bitbit talaga puro pangalan ng ating Panginoon. Pero tingnan natin ngayon dahil sa panahon ni Eve, yung ginamit na instrumento is ang yung ahas. And then sa ating kapanahunan naman ngayon mga kapatid, isa sa ginamit na instrumento ay yung tao, no? Kaya dapat mag-focus tayo sa tinatawag na present truth. Kaya sabi dito sa early writings, so before yan, dito sa Evangelism muna, 26, sabi dito, Satan is busily at work in a crowded cities. His work is to be seen in the confusion that strife and discord between labor and capital, and the hypocrisy that has come into the churches, that men may not take time to meditate. Pansin po ba natin mga kapatid, sa ating bansa, sa ating mundo, talagang tayo'y nakukonfuse. Di ba? Maraming confusion na nangyayari. Na tayo nalilito. Ano na ba tong mundo? Bakit nagkaganito? Bakit nagkaganyan? So, merong tinatawag dito na talagang kalituhan, which is minensyon na pala yan, no? Yung bagay na yan. At sabi dito, sa loob ng iglesia din, magkakaroon din ng mga hypocrisy and then confusion din, strife, at hindi pagkakaunawaan. Bakit? Bakit ganyan yung trabaho ni Satan? Kasi sabi dito sa pagpapatuloy that men may not take time to meditate. So yung purpose po pala ng kaaway kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito, merong hindi pagkakaunawaan, merong pagkawatak-watak, merong kalituhan, bakit nangyari ang mga bagay na ito para hindi tayo makameditate, no? At yung isip natin, sabi dito, Satan leads them into the round of gaiety and pleasure seeking, of eating and drinking. He fills them with the ambition to make an exhibition that exalts self. Kumbaga, sa mga nangyayari, mga kapatid, yung maisip nila na hindi hindi na mag-pray, hindi na manalangin, and then yung isip ng tao ay puro na sa sanlibutan, no? At maipataas na yung sarili, hindi na ma-focus sa gawain ng ating Panginoon. So, yan po yung ginagawa ni Satanas. Actually, marami siyang gawain, pero isa yan sa kanyang mga gawain, mga kapatid. So, sabi dito, sa early writing 63, paragraph 1, no? There are many precious truths contained in the Word of God, but it is the present truth that the flock needs now. Ito yung paboritong quotation na palagi nating ginagamit pag may mga crisis or may mga pag-uusapan regarding sa mga doktrina. Talagang focus tayo sa tinatawag na present truth. Maraming katotohanan, pero sinabi dito, but it is the present truth that the flock needs now. So sinabi na ng Panginoon kung ano talaga yung need ng flock, no, ng mga tao. Minsan gusto natin ng ganito, gusto natin ng ganyan, ng mga katotohanan. Pero sinabi na na ang need ng flock sa panahon natin ngayon is ang present truth. No? Kahit sabihin natin na paulit-ulit, pero sabi ng Panginoon, need natin yan, yung bagay na yan. Kaya sabi dito, I have seen the danger of the messenger running to dwell upon the subject that are not calculated to unite the flock and sanctify the soul. So yan yung isa sa delikado, lalong-lalo na yung mga mensahidor na talagang sila nadadivert yung kanilang isip, hindi na sa katotohanan. Nagdudwell sila sa mga subject na hindi makapag-unite, no? At makapabanal sa kaluluwa. Kaya sabi dito, Satan will here to take every possible advantage to injure the cause. So si Satanas, mga kapatid, talagang lahat igagawin niya na i-take advantage niya
para masira lang itong layunin, no? Layunin ng ating Panginoon na ma-focus tayo sa present truth. 'Di ba? So, totoo nga. Totoo na nangyayari yan sa ating kapanahunan ngayon, mga kapatid. At sabi dito, wait. So sabi dito mga kapatid, ano pong dapat tayo mag-dwell? Sabi dito sa pagpapatuloy, but the subject as the sanctuary in connection with the 2,300 days, the commandments of God and the faith of Jesus, and perfectly calculated to explain the past Advent movement and show that our present position is establish the faith of doubting and gave certainty to the glorious future. This I have frequently seen were the principal subject on which the messenger should dwell. So pinakita Sister White na yung mga mensahedor, yung mga leader, dapat mag-dwell talaga, ma-focus sa tinatawag na present truth. So yung pillars, nakalagayan siya sa CW30, yung the landmarks, at yung 7 pillars of our faith. First angel, second angel, third, the commandments of God and the faith of Jesus, the temple of God, Sabbath, the non-immortality of the wicked. So, dapat, sabi ng Panginoon, dapat ma-focus tayo sa subject na yan. Actually, mga kapatid, sabi dito sa Gospel Worker 311, no? Sa panahon ni Paul, merong na palang nangyayari na katulad na nangyayari sa atin ngayon, no? Na hindi nagdudwell talaga sa present truth, sa katotohanan sa kanilang kapanahunan. Sabi dito, some who in Paul's day listen to the truth, raise question of no vital importance, presenting the ideas and opinions of men, and seeking to divert the minds of the teacher from the great truths of the gospel. So, pansinin natin na nangyari na pala sa kapanahunan nila, merong mga idea, opinion na mas sinisik nila yung mga teacher, no? Yung mga tagapagturo na ina-divert yung isip sa great truths of the gospel to the discussion of non-essential theories and settlement of unimportant disputes. So, Paul knew that the laborer for God must be wise enough to see the design of the enemy. So katulad nito, pinakita sa atin kung saan tayo mag-dwell, saan tayo mag-focus, no? Pero sabi dito mga kapatid, dapat makita natin kung ano yung disenyo ng kaaway. Kasi sinabi na sa atin di ba, sa early writings, na merong talagang mangyayari na may mga tao na mag-focus sila, gagawa sila ng mga discussion na hindi sa tinatawag na makapag-unite sa flock. Kaya sabi dito, dapat makita natin yan. And refuse to be misled or diverted. The conversation of Saul must be the burden of his work. He must preach the word of God, but avoid controversy. Yung nakalagay sa 2 Timothy 2 verse 15 to 16, study to show thyself approved unto God. He wrote a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth, but shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. So sabi dito sa pagpapatuloy, Gospel Worker pa rin, 312 paragraph 2, the ministers of Christ today are in the same danger. So same sa kapanahunan ni Paul, so sa ating kapanahunan din ngayon, ang mga leader, no, mga messenger, sila ay same na delikado rin. Bakit? Sabi dito, Satan is constantly at work to divert the mind into the wrong channel, so that the truth may lose its force upon the heart. Para mawala sa ating puso yung katotohanan, yung puwersa mga kapatid, na katotohanan sa ating puso. Gusto ng kaaway na mawala, no? Yung present truth. Ma-divert yung ating isip sa mga
discussion, mga bagay na hindi naman dapat pagtalunan, hindi naman rason kung bakit hindi tayo magkaisa. So, sinabi na yan mga kapatid, no? And unless minister and people practice the truth and sanctified by it, they will allow speculation regarding question of no vital importance to occupy the mind. So, yung mga mensahidor at yung mga tao, mga kapatid, kung sakaling na-practice lang yung katotohanan, makikita yung design ng kaaway. Kung dapat bang patulan o hindi. Pansin po ba natin? May mga argumento naman nag-arise mga kapatid. Pero nakita natin na hindi dapat pagtalunan. Kaya minsan nakikita natin na sabi dito na wag nang pagtalunin yung mga bagay na yan, no? Yung mga hindi importante, lalong-lalo na kung hindi ito part sa present truth. This will lead to prevailing and strife, for countless points of different will arise. Yung, di ba, kung sakaling mag-speculate or merong mga views hindi sa present truth, kasagaran mga kapatid, no, halos talaga, dyan nagkakaroon ng strife. Talagang nagkakabanggaan na. Pero kung titingnan mo naman, hindi naman siya dapat pagtalunan. Men of ability have devoted a lifetime to study and prayer to the searching of the scripture. Diba? Meron talagang devoto, merong ability talaga. Siya ay nag-study ng katotohanan at talagang sinisearch niya yung salita ng Panginoon. And yet there are many portions of the Bible have not been fully explored. Some passages of scripture will never be perfectly comprehended until in the future life Christ shall explain them. Merong mga passages sa Bible mga kapatid, according dito, na talagang hindi talaga perfectly makomprehend. Kasi yung isip natin sa isip ng Panginoon talagang sobrang layo. No? So, may mga bagay lang talaga na medyo makokomprehend natin, pero hindi talaga siya perfectly, no? Na talagang maunawaan natin. Saan natin maunawaan talaga perfectly yung mga bagay? Sabi dito, in the future life, Christ shall explain them. Sino yung mag-i-explain? Si Kristo. No? Siya na i-explain yung para perfect talaga. Minsan tayo mag-explain, maraming mali-mali, di ba? Di natin yun siya madidinay. Pero sabi ng Panginoon, yung mga portion, may mga mga katotohanan na binigay sa atin na ma-perfect talaga na maunawaan natin yan siya sa pagdating ng ating Panginoon. I-explain niya yung mga bagay na yan. No? There are mysteries to be unrevealed in statement that human minds cannot harmonize. So, di ba, yung kuha natin, Jeremiah 29. Talagang pag tinago, hindi yun sa atin. Pag ni-reveal, yun yung sa atin. So, sabi dito, and the enemy will seek to arouse argument upon these points. Kita po natin, yung kaaway talagang i-arouse niya yung mga bagay na hindi siya testing truth, hindi siya present truth, hindi siya katotohanan para sa ating kapanahunan, pero gusto ng kaaway, dyan tayo mag-dwell, no? Which might better remain undiscussed. Diba? Hindi na dapat pag-usapan yung mga bagay na yan, pero yung kaaway, gusto niya na pag-usapan. No? So sa panahon nila, Sister White, mga kapatid, sabi dito, in the time past, there have been presented to me, for my opinion, many non-essential fanciful theories. So sa kapanahon na ni Sister White, no? Meron ng mga opinion, meron ng mga teorya, some had advocate the theory that believers should pray with their eyes open. So merong mga theory, sa kapanahonan nila Sister White, talagang mayroong mga opinion na nagsasabi na, Sister White, dapat mag-pray tayo, dapat nakadilat yung ating mga mata. So, nagkakaroon ng argumento sa bagay na yan. O ikaw, bakit ka pumikit? Dahil pumikit ka, ako, nagdilat ako, hindi na tayo pareha. So, ganyan ba? So, yan yung mga bagay, no, na gusto ng kaaway, na mag-discuss sa mga ganyang mga bagay.
Others teach that because those who ministers anciently in sacred office were required upon entering the sanctuary to remove their sandal and wash their feet. So, magsasabi sila na pagpapasok ka sa simbahan, dapat nakakubo yung sandalyas mo. At kung ipapasok mo, meron na namang argumento. Dahil pinasok mo yung sandalyas mo, hindi tayo kaparehas, bride. Separate tayo. Di ba? Yun yung mga gawain ng kaaway. Dahil hindi ka pumikit, ako ay nakadilat, hindi tayo pwede magsama. Hindi naman yan sa present truth. Sabi dito, still others refer to the 6 commandments and declare that even the insect that torment humans should not be killed. Dahil pinatay mong lamok, hindi ko pinatay kasi magkakasala ako sa 6 commandment, thou shalt not kill. So, yan, dyan na napopokus sa mga bagay na yan. At sabi dito, if this were a matter of any importance, I am instructed to say that these theories are to be production of minds unlearned in the first principle of the gospel. By such theories, the enemies strive to eclipse the great truths for this time. Minsan mawawala tayo mga kapatid. Talagang natatabunan na duluman, na eclipse yung pinaka-great truths para sa ating kapanahunan ngayon. Minsan nadadivert yung ating isip sa mga bagay na hindi present truth. Kaya yan, dapat alam natin yan siya mga kapatid. Di ba? Sabi dito, I saw that many of these shepherds had denied the past teachings of God. They had denied and rejected, ito ay mabasa sa early writings 123. Merong mga shepherds or tagabantay, mga leader, talagang kanilang dininay yung dating tinuro ng ating Panginoon and deny and rejected the glorious truth which they once zealously advocate and have covered themselves with mesmerism and all kinds of delusion. Nagsasabi rin na present truth man din namin binibigay, pero pansinin natin mga kapatid, yung palaging ina-argumento, isa lang ang Diyos, diba? About sa OTG, about sa sa mga basta maraming mga bagay ngayon na nag-arise ng mga mga tawag nito, mga opinion, mga sinasabi nila na truth. Magsabi sila na present truth din sila, pero yung mensahe nila, yung pinipresent nila palagi, hindi naman siya present truth. So, sabi dito, I saw that they were drunken with error and were leading on their flock to death. So, itong shepherd na ito mga kapatid, kung hindi mag-focus talaga, yung mga leader, hindi mag-focus sa tinatawag na present truth, talagang yung kanyang kawan ay nililid niya tungo sa kamatayan. Kasi sinabihan tayo na dapat mag-focus tayo sa tinatawag na present truth. Many of the opposers of God, truth devise mischief in their heads upon their beds, and in they to carry out their wicked device to put down the truth and to get something new interest the people and divert their minds from precious, all-important truth. Ano po? Clear po mga kapatid, no? Yung kaaway, talagang gagawa siya ng paraan na ma-divert yung ating isip, no? Ma-divert yung ating isip sa precious, all-important truth. Talagang gagawa sila ng interesado. Kaya pansin po ba natin mga kapatid, meron talagang may mga may mga panakot na mga mensahe para mapukaw lang yung interest ng tao, na wawala yung tinatawag na present truth. So dito natin makikita mga kapatid na talagang sa ating kapanahunan ngayon, isa sa ginagamit ng kaaway is yung mga leader. Kaya sabi 'di ba nung nakaraang worship natin nung Friday, clear yun siya na naalala ko na napag-usapan doon na kinakailangan magkuhan tayo. Meron tayong personal talaga na pagsasaliksik. Huwag tayong palaging sunod-sunod sa mga sinasabi, no? Kumbaga totoo na binigyan tayo ng mga leader, no? Pero titingnan natin kung ano yung sinasabi nila. Ito ba ay nakasulat ba
or sa pansarili na lang ng mga explanation. So mas mabuti mga kapatid na talagang personal tayo na magsaliksik sa katotohanan para ipakita sa atin ng Panginoon kung ano yung bagay na dapat nating maunawaan. Sabi dito sa sa Matthew 7. Doon sa Matthew 24 verse 4, 'di ba, sabi niya doon na is mag-ingat. Dito naman sa Matthew 7 verse 15, dapat din daw tayong mag-ingat. Sabi dito, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat lobo ay isang lobong maninila. No? So, sa ating kapanahunan ngayon, tao yung ginamit na instrumento, makita natin na parang okay naman, smooth daw yung magsalita, pero tandaan po natin mga kapatid, na huwag tayong tumingin, no? Sa expression, sa kundi tingin talaga tayo sa kung ano yung nakasulat. Kaya sabi dito, sa kanilang mga bunga ay inyong makilala sila. Nakapuputi baga ang ubas sa mga tinikan o ang mga igos sa mga dawagan? Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat ang masasamang punong kahoy ay nagbubungang masama. Hindi maaari ng mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama. At ang masamang punong kahoy ay magbubunga ng mabuti. So hindi yun siya pwede. Pag masama, talagang yung result niyan is masama. Kung mabuti, yung resulta niyan mabuti rin. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. So, dapat tayong mag-ingat, sinabi ng Panginoon, sa ginamit na instrumento ng kaaway sa ating kapanahunan ngayon, which is yung tao. No? Tao, lalong-lalo na sa mga leader. Isa yan siya sa mga ginagamit. Kaya ingat tayo. Huwag tayong padaya sa itsura, sa postura, kasi hindi naman dyan tumitingin ang Panginoon, mga kapatid. No? Sa puso. Kaya tayo, titingnan din natin kung ano po ba ang sinasabi. Ito ba ay nakasulat o hindi? Kaya sabi dito sa Testimonies Volume 2, page 54, paragraph 1. Dear friend, an entire transformation must take place in you, and you will be weighed in the balance and found wanting. The church, as especially talking women, have a lesson to learn. If any man or woman among you seems to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. So, kahit pa na yung nag-aangkin ka na ikaw yung totoo yung relihiyon mo, pero yung bunganga mo ay hindi mo pinigilan, talagang nagsasalita ka ng mga kasinungalingan, hindi katotohanan, no? Sabi dito, yung kanyang relihiyon ay walang silbi, no? This man's religion is vain. So walang kabuluhan ang religion mo dahil nga yung bunganga natin ay nagsasalita ng mga hindi katotohanan at mga kasinungalingan. Many will be weighed in the balance and found wanting in this matter of so great importance. Where are the Christians who walk by this rule? No? Yung tanong, kumbaga, sinong mga Kristiyano na lumalakad sa rule na ito? Who will take God's part against the evil speaker? Who will please God and set a continual watch before the mouth and keep the door of the lips? Meron po ba mga kapatid na talagang pag merong magsasalita ng mga masasama, hindi katotohanan, or let's say mga marites, no? Sabi dito, sinusunod po ba natin yung rule? Speak evil of no man, hear evil of no man. If there be no hearers, there will be no speakers of evil. Totoo naman, di ba? Kung walang magsalita, kung walang tagapakinig, although mahirap naman yan, magsalita ka ng masasama kung walang makinig. Kaya ingat tayo sa ating mga pinakikinggan, no? Baka
baka kuan tayo, mahilig tayo ng mga makinig ng mga minamarites yung iba, no? Kaya sabi dito, if anyone speak evil in your presence, check him. Kung merong magsasalita sa'yo tungkol sa mga masasama, ano daw? Kinakailangan i-check mo ito. For example, yung mga leader, di ba? Merong sinabi sa Bible, mga kapatid, sa Matthew 15, na kung yung leader ay bulag, sila ay mahuhulog. Sila ay mahuhulog yung kanyang nasa likod. Kung yung mga sumusunod sa kanya. Dahil yung leader is bulag, so pag may tawag nito, pag may kuan dyan, may bangin, so talagang mahuhulog ka din kasama dahil sunod-sunuran ka. So sabi dito, dapat i-check natin. Although merong pagpapakinig, pero kinakailangan meron tayong check. Ano ba to? Baka ito ay nagsasalita ng mga masasama. So ano po yung rule? Binigay naman sa atin yung rule, di ba? So sabi dito, refuse to hear him. Baga, i-refuse mo na pakinggan siya. Though his manner be ever so soft and his accent mild. He may profess attachment and yet throw out covert hints and stab the character in the dark. So kahit na ang kanyang manner talagang malumanay, ingat tayo dyan mga kapatid. Ano po? Dahil yan yung mga taktika ng kaaway. Hindi niya i-direct yung tao, kundi yung kanyang gagawin, kumukuha ng simpatya, no? At delikado yan siya na lalong-lalo na yung mga leader. Bakit mga kapatid? Dahil mga kapatid, kung makuha yung leader, may posibilidad na kung yung mga kanyang nasasakupan ay sunod-sunod sa kanya, kung hindi na-establish yung leader na ito, may posibilidad yung kanyang nasasakupan ay maaari niyang madala. So tayo po mga kapatid, talagang meron talaga tayong binigay ng Panginoon na mga guide kung paano natin gagawin ang mga bagay, how to deal pag dumating man ang ganitong mga pagsubok, no? So, ingat po tayo mga kapatid. Kaya sabi dito sa pagpapatuloy, yung naranasan ng ng mga leader na sunod-sunod ka lang din. So, yung karakter pala na yan mga kapatid na hindi mag-direct talaga. Actually, karakter pala yan si Satan. Sabi po dito sa Testimonies Volume 5T 291 paragraph 1, when Satan became disaffected in heaven, he did not lay his complaint before God in Christ. Satanas mga kapatid, kumbaga yung hindi na siya satisfy sa langit, yung kanyang mga complaint, no? Hindi niya inilahad sa harapan ng Diyos at kang Kristo. But he went among the angels. Saan siya pumunta? Pumunta siya doon sa mga angel who taught him perfect and represented that God had done him injustice in preferring Christ to himself. So, yung ginawa pala ni Satanas mga kapatid, meron siyang something na nakita na meron siyang question, no? Hindi siya nag-direct mga kapatid sa Panginoon. Saan siya pumunta? Pumunta siya doon sa mga angel. At ang ginawa niya mga kapatid, doon na siya nagkukuha ng mga simpatya. The result of this misrepresentation was thorough sympathy with him. One-third of the angels lost their innocence, their high estate, and their happy home. No? So, wag po tayong magulat kung bakit nangyayari din yung ganitong mga pangyayari, dahil si Satanas mga kapatid ay ginagawa niya, gawain niya pala ito, na kung meron siyang something na dapat i-question, imbis na i-direct niya yung tao, hindi niya ginawa. Kung meron siyang question regarding sa church, regarding sa ganito, ayaw niyang pumunta doon.
no, sa mga tao or sa kay Satan sa Panginoon. Saan lumapit? Sa mga angel para magkuha ng simpatya. At yung resulta mga kapatid, oo, meron nga siyang nakuha. No? So, Satan is instigating men to continue on earth the same work of jealousy and evil surmising that he commenced in heaven. So, akala natin tapos na? Hindi pa po mga kapatid. Yung gawain ni Satanas na yung karakter niya na pag meron siyang nakita na merong question tungkol sa iglesia, tungkol sa isang tao, gusto niya na wag nang i-direct. Ano yung gagawin niya? Sul para meron siyang makuha. At sabi niya dito, ang gawain na ito ay i-continue niya dito sa mundo. So which is nakita natin mga kapatid na nangyayari sa ating harapan. No? Kaya sabi dito, yung result na ito, sabi sa 1SM 123 paragraph 1, but how often do professed Christian by their lack of self-control open the door to the adversary of souls, division and even bitter dissension which would disgrace any worldly community are common in the churches because there is so little effort to control wrong feelings and to repress every word that Satan can take advantage of. So, kung wala tayong self-control, magpapadala tayo sa feelings. Sabi ang ating leader, ganito na. Padala tayo din sa feeling. Sunod-sunod din tayo sa kanya. Mahirap yan mga kapatid. Kaya, nagkakaroon ng dissension dahil palaging feelings yung nangingibabaw. Iyak-iyak, galit. So, imbis na mag-usap, nagpapadala sa feeling. Sabi dito, as soon as alienation of feelings arise, the matter is spread before Satan. For this inspection and opportunity given for him to use his serpent-like wisdom and skill in dividing and destroying the church, there is a great loss in every dissension. Di ba? Di ba? Alam natin mga kapatid, nakita natin na talagang nagkaroon, lalong-lalo na, ng pagsubok sa ating iglesia. Pero ito ay sinabi na ng ating Panginoon. Isa yan mga kapatid na dapat talagang makita natin yung serpent-like wisdom skill na ginagamit ng kaaway para i-destroy yung kanyang iglesia. Sabi dito, merong malaking kawalan sa lahat ng mga paghihiwalay. Bakit? Personal friends of both parties take side with the respective favorites. Pag take side natin mga kapatid, ito yung paborito ko. Ito yung paborito ko. Ito kasi grabe yung experience namin. Hindi na nakafocus sa katotohanan. Ano ba yung rason, no? So nagpapadala sa feelings. Since na nandyan ka dahil kuha naman tayo, so dyan naling din ako. Kaya mahirap niyan mga kapatid pag ganyan yung ating stand. Kaya mga kapatid, if every time nung magkakaroon man tayo, kasi kuha yun siya tayo ay namumuhay sa kauli-hulihang mga araw, dapat kuha talaga tayo kung ano yung katotohanan na dapat tayong magkaisa. No, diyan po tayo talagang mag-focus. Huwag na talaga tayong mag-isip ng mga hiwalay-hiwalay, no? Dahil trabaho po yan ng kaaway, no? Sabi dito, meron talagang malaking kawalan kung magkakaroon ng pagkakuan mga kapatid, pag-separate, no? Kaya sabi dito, siguro ito na yung kuan ko sa Acts 20 verse 30. Dito tayo sa Acts 20 verse 31. Sabi dito, kaya kayo'y magpuyat, dito sa 30, at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magadala ng mga alagad sa kanilang hulihan. So, sinabi din ni Paul
dito sa aklat ng gawa na magkakaroon ng kuan ng magsasalita, no, sa mismo sa loob ng iglesia, ng magsasalita ng mga masasama ukol sa atin, no, sa ating iglesia. Kasagaran yung tinitira, yung mga nagatira ay nasa loob, no, mga kasamahan natin dati. So minensyon na yan ng ating Panginoon, kaya dapat tayong mag-ingat. Ano po bang purpose ng mga taong ito? Kung hindi tayo susunod sa paraan ng Panginoon, sinabi ng Panginoon na tayo dapat ay mag-focus sa present truth, lalong-lalo na sa ating kapanahunan ngayon, dapat maibahagi natin yan. Hindi dapat ma-divert yung ating isip sa mga mga argumento na mga hindi dapat pag-awayan. Sabi dito, kung paraan ay binigay na ng Panginoon yung paraan na yan, pero kung ayaw natin, sabi dito sa John 10 verse 1, "Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber." So kung ayaw nila sumunod sa paraan ng Panginoon na dapat tayong magkaisa sa present truth. So kung gusto nila, dito tayo, focus tayo, magkaisa tayo dito. Importante, wag na yung present truth, dito muna tayo. Naniniwala naman tayo sa present truth. Basta itong bagay na ito, dapat talagang magkaisa tayo dito. Ano sabi ng Panginoon? Kung ayaw nating sumunod sa kanyang paraan, no? Sabi dito, tayo'y gagawa, no, ng paraan na paraan, no? Sabi dito, the same is a thief and a robber. So yung mga tao pala na yan, mga kapatid, kung ayaw talaga sumunod sa paraan ng Panginoon, kung saan tayo mag-focus, mga magnanakaw pala yan sila, at mga mga tulisan, no? So mga magnanakaw pala yung mga tao na yan. So sabi dito, "But he that entereth it by the door is the shepherd of the sheep. Then he said unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. All that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them." So yung totoo na mga alagad ng Panginoon, ayaw talagang pakinggan kung hindi sumunod sa paraan ng Panginoon. Pero kung sakaling sumunod sila sa paraan ng tao, hindi sa paraan ng Panginoon, ano yung gagawin ng mga taong doon na kanilang pinakikinggan? Sila ay pagnanakawan, no? So sabi dito, "The thief cometh not but for to steal." Yung ayaw talaga sumunod sa paraan ng Panginoon. Yung mga magnanakaw na yan, talagang yung thief, yung isip talaga is magnakaw. And to kill and to destroy. So mahirap yan sa mga kapatid kung hindi talaga nakasunod sa paraan ng Panginoon. No? Mag-dwell tayo sa subject na ito, sabi ng Panginoon, pero ayaw nila, dito talaga sila mag-focus. So ayos nila ng paraan ng Panginoon. Anong sabi dito? Yung mga tao na yan, yung isip nila upang nakawan at patayin at i-destroy. Yun yung purpose nila, mga kapatid. So siguro ito yung last na babasahin ko sa Testimonies Volume 1, 210, paragraph 2. "I was shown the low state of God's people, that God had not departed from them, but that they had departed from Him." Pansin po ba natin, mga kapatid, sa pagpili ng iglesia ng Panginoon? Di ba? Sabi sa 1SM, the promises and threatenings of God are like conditional. Condition yan siya. So ang Panginoon, hindi yan siya mag-separate, hindi kanya iiwan. Pero ikaw mismo, yung condition na binigay ng Panginoon, ayaw mong sundin, automatic ikaw yung humiwalay sa Kanya. So, clear yung sinabi dito, no? That God had not departed from them, but they had departed from Him. Bakit? Yung kondisyon ng Panginoon para masabi ka na Kanyang bayan, pinili Kanya, pero yung kondisyon hindi mo na-meet. Sabi dito, "And had become lukewarm. They possess the theory of the truth, but lack its saving power. As we near the close of time." So, pansinin natin dito, mga kapatid, na habang tayo ay nasa katapusan na ng panahon, Satan comes down with a great power.
knowing that His time is short, especially will His power be exercised upon the remnant. Saan niya po i-exercise yung kanyang kapangyarihan? Sa mga nalabi. So yung target ng kaaway is yung remnant. Kaya sabi diba doon sa Revelation na dahil malapit na ang kanyang kuan, yung target niya yung remnant, yung nalabi na nagsisitupad ng kautusan at may pananampalataya sa ating Panginoon. So, sabi dito, i-exercise niya, lalong-lalo na pag malapit na, alam natin na malapit na ang Panginoon. Since nakikita natin ang time. So, dapat meron din tayong effort na sundin yung kanyang kalooban, pagbigay ng mensahe. Pero ang kaaway, mga kapatid, itatarget niya yung remnant, no? Yung nalabi. He will war against them and seek to divide and scatter them, that they may grow weak and be overthrown. So, ayun po mga kapatid, no? Huwag po tayong magtaka kung bakit yung remnant, yung nalabi, di ba? Kung tingnan natin yung history ng church na ito, based sa mga napakinggan ko na kung ano yung history ng church na ito, talagang marami nang nawala. Pero ang church na ito ay nagpatuloy. Pero tingnan natin yung mga nawala, mga kapatid. Sana sila ngayon? Di ba? Iba-iba na mga doktrina. So, kukuhan pa ba natin yung ating isip? Pero trabaho yan ni Satanas, mga kapatid. Alam natin ngayon na tayo po ay nasa shaking. Talagang nililiglig niya po yung ang bayan. Kaya sabi dito, ina-exercise ng kaaway ang kanyang kapangyarihan. Hindi lang kapangyarihan, talagang great power pang sinabi dito sa remnant. Kaya sabi dito, ano yung purpose niya? Para i-divide, magkawatak-watak, para manghina. Ano yung dapat natin gawin, mga kapatid? Sabi dito, the people of God should move understandingly and should be united in their efforts. Kaya yung bayan ng Panginoon, mga kapatid, importante talaga yung pagkakaunawaan. No? Marami, mga kapatid, dahil gusto talaga na magkaroon sila sa kanilang sarili, kahit na talagang tayo nagsisikap na talagang dapat magkaunawaan tayo. Pero ayaw talaga nila, trabaho yan ni Satanas. Pero yung talagang mga alagad ng Panginoon, gusto talaga na talagang magkaunawaan. And should be united in their efforts. Talagang nagkakaisa sa mga gawain. They should be of the same mind, of the same judgment. Then their efforts will not be scattered, but will tell forcibly in upbuilding of the cause of present truth. Order must be observed, and there must be union in maintaining order. Paano po natin ma-maintain yung order? No, kaayusan? Pagkakaisa. Kaya yan talaga nating panawagan sa lahat, diba? Na tayo'y magkaisa tayo para talagang may kaayusan. Or Satan will take the advantage. Yun yung mahirap, mga kapatid. Kung walang pagkakaisa, dyan gagawa yung kaaway. Kaya importante sa ating kapanahunan ngayon, malaman natin kung saan tayo dapat magkaisa. Malaman natin, since na sinabi, through the inspiration, na dapat tayong magkaisa sa present truth. Sinabi ng Panginoon, dapat tayong magkaisa sa bagay na yan. At ako po ay natutuwa. No? Dahil tayo po ay binigyan ng, tayo ngayon, ng mga nakikinig, tayo lahat, di ba? Ako po ay masaya dahil meron pong ganitong program. Actually po, nung nag-umpisa po ako dito sa movement na ito, walang mga ganito. So ako po ay masaya dahil tayo po ay through online lang, nagkikita tayo. Tayo po ay nagkakaisa. So yan po talaga yung kalooban ng Panginoon. So dahil since na nakita natin kung ano yung work ng kaaway para makuha natin, para magkawatak-watak, kita natin ang kanyang gawain, at pinakita din ng Panginoon paano natin malabanan ang mga ginagawa ng kaaway.
is yung pagkakaintindihan, pagkakaunawaan, at pagkakaisa. Yan po yung gusto ng Panginoon para po sa atin. So siguro, dito na lang po. At magandang gabi sa lahat and happy Sabbath po.